Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 9, 2025. At okay ba ang ating audio, mga ka-clear? Well, anyway, tingin ko kailangan na natin itong ma-discuss. Kasi pinangako ko naman sa inyo to. Sabi ko, kukuha lang ako ng konting facts. Kasi, naku, ipapatawag na si ano? Ano bang position dati ni si Mato? General ba to? P-Major to, di ba? Oh. Yun. Pero ginawang DANR Secretary. Di ko alam. Tapos bago February 2022, nag-resign to. Ano to? Laki pa naman. Di ba? Parang dami yan dapat sagutin. Mga ka-clear. Okay, punta natin ito, mga ka-clear. Actually, hindi lang dapat hindi lang dapat Dolomite to. Nag-uusapan dito. Okay? Ayan. Ito, sabi ni Representative Terry Ridon. Wala akong pakialam sa trolls. Alam mo naman, totoo naman, mga kakli. Pag ikaw ay masyado kang nagpa-apekto sa mga trolls. Mga trolls yan, usually, dami. Diba? Yung iba, hindi organic. Tapos magpapadala ka sa mga sasabihin nila, masisira ka talaga. Masisira yung diskarte mo. Yun yung point. Kaya sabi niya, wala akong pakialam sa trolls. Kabahan na kayo. Wala akong pakialam. Dapat pala ito title ko. Sige. Wala akong pakialam kung ano man yung troll attacks. Kahit araw-arawin niyo ko, kahit oras-oras, minuto kayo maglabas ng troll attacks dito po sa Dolomite Beach Project investigation. Minuto kayo maglabas ng troll attacks dito po sa Dolomite Beach Project investigation po na ito. Yan, ganun pala, diretso. Tuloy po ang hearing sa November 17. So kabahan na kayo. Ani Bicol Saro Representative Terry Ridon. Okay? Bakit ba kailangan tong imbestigahan, mga kapatid? Kasi, okay, unang-una, si dating Pangulong Duterte. Ang tanong, kung iimbestigahan to at wala namang mali at wala namang naging epekto sa kalikasan at wala namang overprice, mga ka-clear, bakit kailangang maging negatibo kay Representative Terry Ridon itong mga trolls na to? So, lahat ng trolls na lumalabas, lahat ng mga proyekto na questionable, no? Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ayaw nilang paimbestigahan. Bakit? Diba? Bakit? Wala namang tinatago, diba? Napakagaling. Magaling. Sabi nung tinanong si diba? Tinanong si Kitty. Ano sabi niya? May problema ba ako? May ginawa ba ako? Sabi niya parang gano'n eh. No, you're excellent. Pagdating sa flood control projects. Ayan, excellent. Sabi ni Kitty, you're excellent. Paano niya masasabing you're excellent kung hindi pa siya mulat nun about flood control projects? Diba? So, yan po yung sinabi ni ni Representative Terry Ridon. Basahin natin. Ito ang mensahe ni Bicol Saro Terry Ridon, Chairman ng House Committee on Public Accounts, sa mga bumabatikos sa gagawing pagdinig sa kanyang committee tungkol sa pangangailangang gawin, tama ba? Pangangailangang gawin ang 300, bakit kailangan gawin itong 389 million worth Dolomite Beach Projects noong 2022. Uy, hindi na ito 2022 ha. Para mali yung date na to. Earlier to. During pandemic to, 2022. 2020. Diba? Kasi noong that time na natapos to, binuksan pa nila ito. Parang panong pa natin Pangulong Duterte. Tapos pandemic pa eh.
Kabahan na kayo kung yan, yung dahilan bakit ho kayo mayroong mga ongoing troll attacks laban sa investigation pong ito. Yan pala sinabi niya kay Facts First. Sa Nobyembre 17, itinakda ang hearing kung saan aalamin ng Kamara kung naayon ba ang Dolomite B sa Manila Bay Sustainable Development Master Plan. Sinunod nyo ba? May master plan ba kayo for this? Nung ginawa itong Dolomite Beach? At kung nagkaroon ito ng violation sa writ of continuing mandamus ng Korte Suprema sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Pero, sino mayor nito? Ang mayor nito si Mayor Isko na eh. Kailan may magagawa naman ba si Mayor Isko kung gusto ni Pangulong Duterte itong Dolomite Beach? I don't think so. Kahit sino siguro. Kahit gustong paano ba siyang tututol? Makakatutol ba siya kay dating Pangulong Duterte? Kinalaman ang Dolomite Beach sa paglala ng baha sa paligid ng Manila Bay, kabilang ang Ermita at Malate areas. Imbitado ang Kamara sa nasabing pagdinig ang mga kinatawan mula sa DENR, Department of Economy, Planning and DepDev, Department of Public Works and Highways, MMDA, at kasama nga si Isko, Mayor Isko. Ano ba yan? Grabe naman mga itsura ng trolls na ito, mga kaklis. Mga Pilipinas. Ganito ba yung picture ng mga trolls? Grabe, kinilabutan ako mga kaklis. Pang horror movie. My goodness. But anyway, mga kaklis, sige. Ano natin ng konti? Bakit nagkakaroon ng problema to? Mga kaklir, ha? Tingnan natin ito, ha? Discuss ko na ito ng konti before eh. Pero mas laliman natin ngayon, ha? Bilisan natin to. Ano ho dahilan para ipahinto ng Cebu government ang extraction ng Dolomite doon sa bundok? September 9 to ha, 2020 mga kaklira, pinahihinto na. Ito pala talaga ito, Atty. Marino? Yes. Wow. Act for these mining companies to cease and desist from extraction and operation. Because under the local government code, General Welfare Clause, may cease and desist order para sa extraction para sa extraction sa Dolomite. Okay? Sa Cebu to. The governor of the province of Cebu can act or institute measures to prevent or to prolong study na ginawa dahil sa pagdala ng mga Dolomite galing sa Cebu papuntang Manila. Yan mga kaklira, may order cease and desist ang governor ng Cebu kasi wala pang tamang study yung pagdala ng Dolomite from Cebu to Manila. Okay, Ang consultation at saka maraming violations, environmental laws violations na committed in the extraction, transport, and dumping of this Dolomite. Opo, pero first of all, ang pinahinto ninyo ay yung pagta-transport ng Dolomite to Manila. Actually, yes, tutuyan naman yan na may permit yung Dolomite company dito, issued by the mines. Tingnan niyo mga kliro, di ba? Nakita niyo yung itsura ng yung bundok. Ito. Kita niyo ba? Parang nakakalbo na siya, di ba? Imagine mo, ilang hektarya yung nilagyan ng Dolomite. Tingnan mo, ba't ito nakaka-apekto sa Cebu? The mines, MGB, mines, GUs and his board, at may ore transport permit din issued by the MGB for the transport of this Dolomite to Manila. Okay. Pero ang question namin, even if there is such a permit, talagang may violations na committed sa mga kondisyon. Medyo mga klira. Ito, proyekto ni dating Pangulong Duterte, ni
Benny Antiporda, Yusek Benny Antiporda, at ng DENR. Pero sila mismo, pake sa batas. Nagbabiolate sila, oh. Tuloy-tuloy pa rin to. Diba? Tinuloy-tuloy pa rin to. Kahit nagbabiolate sila, doon sa mga regulations. Diba? Parang ang dating mga ka-clear, sa panahon nun, basta kung ano yung magustuhan, kung ano yung gustong gawin, wala silang pakialam kung may nababiolate sila. Basta dapat tuloy. Yun yung lumalabas eh. Ha? Kaya pinakita ko to, imagine nyo, September 9, 2020, itong news na to, mga ka-clear. If there is a violation, the governor is within her rights and powers to issue the cease and desist order. O yan maliwanag nag-issue ng cease and desist order kasi may mga violations. Okay? Now, mga ka-clear, ito So, pakita ko lang muna to sa inyo. So, anong gusto malaman dito sa hearing? Ha? Anong gusto malaman sa hearing na gagawin? Ito lang na yung mga tanong. Okay? Whether the project was necessary government expense to fulfill the Supreme Court's writ of continuing mandamus on Manila Bay rehabilitation. So, kasi sabi ng Supreme Court, i-rehabilitate nyo yan dapat continuous. So, pag nalagay ba ng dolomite, hindi ba nag-violate sa decision ng Supreme Court? Isa yan. Pangalawa, whether it was subjected to proper environmental impact study. Hindi na environmental, dapat pati health. Especially with respect to the flooding in the city of Manila. So, titignan niya yung effect niya, dapat makita. Whether its implementation aggravated flooding in adjacent areas due to the obstruction of drainage outfalls. Whether the 389 million pesos project cost was within standard pricing for comparable beach nourishment works. So, yung mga ginastos nyo dyan, yan ba yung tama? Sapat may tama ba yung presyo? Tama ba kung ibang klase ang gagawin yung pag-rehabilitate? Whether criminal and administrative liability attaches to government officials involved if the project is deemed unnecessary or irrelevant to the mandamus implemented without the proper environment impact assessment, grossly overpriced, or directly responsible for worsening Manila flooding. So, yan yung kailangan malaman, mga clear. So, diba? Sinabi niya kanina sa news, binan. Diba? Binan. Ito. That's September 9, preventing another tragedy. Why Cebu Province banned dolomite mining? Cebu banned the extraction of dolomite being used as artificial white sand along the Manila Bay to prevent the repeat of the 2018 landslide that killed nearly 80 people in the province, an official said Wednesday. Kasi nakakalbo na yung bundok Diba? Hindi na pwede mag-cause ng landslide. Pag may bagyo, baka pwede pa itong mag-cause ng baha. Wala nang kakapitan yung tubig Babaksak na yan sa baba. Diba? Cebu officials did not give any permit. Ito pa, din yung violation talaga ng DENR sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero naimbestigahan ba to? Hindi, di ba? Ngayon lang iniimbestigahan. Kaya Cebu, dapat makita nyo ano yung history talaga nito. Hindi pwedeng pag sinabi lang ng mga vlogger na mga fake news peddlers, kasalanan ng Pangulong Marcos. Sabihin nila, kasalanan na naman ng kasalukuyang administrasyon ang pagbabaha dyan. When in fact ito, this is 2022. Cebu officials did not give any permit. Diba? Panahon ito ni dating Pangulong Duterte. And was not consulted for the mining of Alcoy Town's dolomite boulders that were crushed and dumped in Manila Bay. Instead, this was allowed by the Mines and Geoscience Bureau. Wala kayong galang mismo sa lokal? MGB? Sino nag-utos niyan sa inyo? DENR? Benny Antiporda? Yusek? Said Cebu's legal management consultant Marino Martinquilla. Diba? MGB also permitted, baka kung si grabe, dapat talaga DENR, magaling na secretary.
The MGB also permitted mining of limestone in Naga, Cebu, where at least 77 people died in landslide. Wala kayong awa? In 2018, oh. Paano pa rin dating Pangulong Duterte? Di ba? O, ayan tsura niya mga kakliro. Tingnan natin to. Same ba yun? Ano hong dahilan? Di ba? Yan yung itsura niya. Ay, nasa na yun? Nawala. Di ba? Nakita yung ano niya? Ay, paano ko ba ito tatanggalin? Anyway, taas na natin. Oh. Despite the permit from MGB, he said the mining operations violated several environmental laws, including failure to coordinate with the local government and lack of study on its impact on Alcoy, home to an endangered bird species. Di ba mga clear? Dumiretso yung DNR sa paglagay nito. Ha? Oh, nawa, meron mga kaklira, meron binan, di ba? Now, ito nangyari. That's September 9 2020. Choppy ako. Umihina internet. Kaya nga kinakal may mga tagbisa pinalitan nila si Santo Niño na poong nasa rehas. Ha? Di kaya papuntan China yung mga namimina nila. Yung iba nga daw, taga Sambales sa Sambales daw kumukuha eh. Oh, ito mga klira. Di ba pinakita ko sa inyo September, okay, ito, preventing, di ba, binan. Ito na ngayon mga kaklir. That's September 9 yung pagban. Pero bakit biglang nagbago? Tingnan mo. Cebu Province won't meddle in Manila Bay Project. Garcia. That's Governor Garcia. Sabi niya, the Manila Bay, September 14 na to the Manila Bay Beautification Project has nothing to do with the cease and desist order issued against the 2 dolomite mining firms. So, yung dalawang mining firms, pinahinto niya ni Governor Gwendolyn Garcia. Pero pagdating sa proyekto ni dating Pangulo Duterte, hindi niya pinigilan. Hindi daw siya makikialam, oh. Cebu Province won't meddle in Manila Bay Project. Bakit ganon? Kaya katuloy na pagbibintangan ni Governor Baricuatro. Hinayaan mo rin pala dito, former Governor Gwendolyn Garcia. In the press conference at Capitol, Garcia said the province is not opposed to the nourishment program for Manila Bay, adding that she would not join the discussions as to the propriety of the project. Hindi siya nakialam. Ang pinahinto lang pala niya, kontra doon sa na-interview ni Kabayan, ay yung dalawang dolomite mining firms. Pero ang DENR, yung mga dolomite papuntang Manila Bay, di pala niya pinahinto at hindi siya makikialam. Diba? Eh di ganun din. She said, she sees a high demand for sand and gravel now that the government is implementing its build program where works for concreting of thousands of kilometers of roads are ongoing. Environment Undersecretary Benny Antipoda said the national government is not in any way connected to their provincial internal business problems. If there's anything that we can do to assist them, our MGB7 is available anytime. But if they will be needing assistance of Secretary Roy Cimatu, he's willing to help just like what he has done to assist Cebu in the COVID-19 problem. Ang layo na from COVID-19 problem, tinulungan na si Matu. Naging DNR Secretary. Diba? So, yan maliwanag. Yung iba, pinahinto, pero yung kay project ni
dating Paolo Duterte sa Dolomite, hindi niya pinahinto. Parang horror din po audio mo. Ay, bakit? Maria Nanali, grabe. Paano to? Ano ba yan? Ay, naku, ganda pa naman ang topic natin. Wait try ko palitan yung ano. Hanggang ngayon, pangit ba yung audio natin? Okay na po. Thank you. Sayang. Sana intindihan nyo naman yung sinabi ko. Sorry, Maria Nanali, Hindi ko alam. Baka sa ulan ba to? Okay na. Salamat po. Salamat. Ay, nako. Ano ba yan? Pero anyway, ito ba? Saan ba i-discuss ko? Ito. Tingnan nyo, Hindi ko alam kung dapat na ganito ang itsura, Dapat bang ganito na itsura niya talaga, mga ka-clear? Kailan pa to? 2020 pa lang to, This is 2020, sabi ni attorney, sana ma-include yung mga stray animals sa pag-evacuate dahil nakakaawa po sila. Madami na pong stray animals na nasa bagyo. Sige po. Okay? Ano ba yan? Dami ng message. So, di ba, ito na itsura niya, 2020. Hindi ko alam kung dapat na ganito. Sorry hindi naman ako sekretary ng DNR. Hindi ko alam kung tama ba to? Kung naka-apekto ba to sa baha? Pero ang tanong dito, siguro dapat ito, maliban sa pag-investigate kung anong effect sa Manila Bay, tingin ko dapat inspection dito kung anong effect nito sa Cebu. Sa pagbabaha sa Cebu, mga ka-clear. Diba? Tingnan nyo to, Ito, wala silang pakialam sa ganitong mga ka-clear. Ito nyo. Okay, ulit. Umpisa. Itinuturing dahilan ang pagkasira ng mga coral sa Alcoy, Cebu. Ang pagmimina ng dolomite rocks. Okay? Na ginagamit ngayon sa pagpapaganda ng Manila Bay. Ayon sa Sugbo News, official news site ng Cebu Capital PIO, nakita sa inspeksyon ng Penro na napinsala ang mga coral sa loob ng 500-meter area ng Barangay Pugalo. Nahuhulog daw kasi sa dagat ang crushed dolomite at nagdudulot ng heavy siltation. Particles from the crushed dolomite fell to the sea when transported to the bulk carrier vessels. Initial reports indicated that corals were destroyed within 500 meters of seawater because of the heavy siltation, causing the corals and the seabed to turn white. Iba, sinisira niyo yung kalikasan. Itong September 8 nilabas ang cease and desist order laban sa Dolomite Mining Corporation at Philippine Mining Services Corporation. Pero hindi sa programa, pero hindi dito. Para ipatigil ang pagmimina at pagbibiyahe ng Dolomite Sand sa Maynila. Pero hindi pinigilan yung pagdadala ng Dolomite Sand papuntang Manila Bay. Hindi yan pinigilan. Ayon sa order ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, isuhan ang Alcoy LGU tungkol sa proyekto. Wala raw nangyaring public consultation. Wala raw nangyaring gaugnay ng pagbiyahe ng Dolomite patungong Maynila. Wala rin daw pag-aaral na ginawa. Grabe, no? Bago ang pagmimina ng Dolomite sa Alcoy, na tinuturing na environmentally critical area. Hindi rin daw nabawasan ang kaukulang buwis. Under the provincial ordinance, our tax code, they are supposed to pay. Wala. Tinanggap naman ng DNR and cease and desist order. Pero hindi, mga clear. Binawi eh. Sinabi hindi kasama, no? We will not, medal.
Oh, now, mga clear. Ito pa. Sino yun? Wait lang ha. Wait, mga clear. Meron pa ako isa dito. Ito. Pero, mga clear, maski na si Dr. Robert Jerez, sinabi, hindi ito maganda sa health. Diba? Sa kalusugan ng mga tao. Lalo pag na-inhale to. Pero dahil dito, tingnan nyo naman. Siyempre, ito ay tao ni dating Pangulong Duterte. Diba? Wait. With U.S. Embassy officials, Philippine Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., together with U.S. Embassy officials, visited the artificial white beach in Manila Bay. He was all praises for the project. This is the greatest project I have ever seen. This will be legacy. I think si Mato is a genius to think about this. Phase 2 of the project is underway and is expected to finish by year-end. Well, anyway, mga clear, sadya na muna tayo, ha? Okay, thank you so much kay Vincento. Ay, Chappy pa rin? Ano ba yan? Hindi na yata ako mga... Ganda pa naman ang susunod natin topic, si SP Tito. Sige, tapusin na natin to mga clear. Kung hindi rin maganda yung topic ko, ay hindi maganda at makapagbalik ko okay ng signal. Thank you kay Vincent Tongos. Good evening. Sana hindi lang po Dolomite Beach sa Cebu ang tignan. Pati din po yung mining sa Sierra Madre. Malaki na po ang sira. Pakitignan na po kung legal po. Sana po maayos po ulit. God bless. Tsura ko nga to. Thank you, Sir Vincent. Okay, mga ka-clear. So, mga... See you in a while. Sana okay na ang aking audio pagkatapos ito. Magandang topic natin kasi yung di umanong pagpapatago, Omniogy. Pagpapatago at Edel Toto Baldueza dito kay Senator Pato sa Senado. Let us see. Okay? See you in a while. Bye-bye, mga ka-clear. Bye-bye.